Sapagkat ito po ang natutuhan natin dito sa dambana. You have no right to question. You have no right even to ask from God, give me more life and so forth. Hindi ito po tayo dapat malungkot. Kung takda, datapwat sabi nga natin, kung may misyon ang Diyos sa ating buhay at bigyan tayo ng kaduktong na buhay, higit tayong magpasalamat. Amen po ba? Okay, so uli po nababanggitin, pasalamat tayo sa bawat oras at buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Wala tayong karapatang manghingi ng demand. O yan, sa kapatid na Lito, nakikita ko na naman, no, inspirasyon ko po yan eh. Kung naalala ko sa ospital na tinaningan na ng doktor na wala na raw pag-asa at gayak na, kung kayo man po ang nasa katayo anong asaway, talagang malulok mo kayo sa sinabi ng doktor. Kung kayo naniwala sa doktor, give up na, wala na sa kapatid na Lito. Ayun, no, nakatayo pa po, nakaupo ng maayos. Okay? So yun po. Ngayon, sa mga kasama natin dito na mga namatay, tulad po ni Kuya Mike, Ate Peli, kung nakikinig ka, huwag kang magdaramdam sa Diyos. Tulad ng kinukwento ko sa isang hardinero, kapag kinuha ng may-ari ang bulaklak, wala tayong karapatan sapagkat tayo'y tagapag-alaga at ibinigay lang nakasama sa atin. Amen po? Okay. So sa pagninilay ko po, buwan ko po ng aking kaarawan, aki 66 na sa Sabado, sa 15, biyaya po na sinasabi kong wala akong hinihiling sa Panginoon. Kung anong kaloob niya, tatanggapin ko. Pero nung ating wala ako sa dambana, nagpaplano ako. Kung anong gusto ko, gagawin ko. Ngayon po, wala. I never plan myself. Whatever kung ano po, sabi ko, I live a day at a time. Kung anong araw lang na binigay na Diyos sa akin sa maghapon na yon, pupuspusin ko ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Ano man po ang aking kinain na aking tinanggap, wala akong complain. Sabi ng asawa ko, pupunta ako sa palengke, bibili ko ng pagkain. Hindi na. Kung ano narito sa bahay, siya nating pagsaluhan. Kung walang pagkain sa lumabas tayo, kumain tayo sa labas. Yun po ang pagtanggap ng unawa ng Espiritong lahat ng bagay, kung ukol na ibinibigay ng Diyos, tanggapin natin, kahit maliit o malaki. Tama po ba? Okay. Ang panghuli po, kanginang tayo nagpupurit, nagsasayaw sa pagpupuri sa Panginoon. Di po ba? Sabi ng kapatid natin, sige, bakit po sa tuhod, ipinokus 2 beses at 3 beses ata, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sapagkat sa edad ko po, pag ako'y naupo ng mababa, hirap na hirap akong tumayo. At ako'y pag umakyat sa second floor ng building ng BSU, maakyat ko po yung second floor. Pero pag baba ko, matatawa kayo, naawa ako sa sarili ko. Pag nag-step po ako, pag ganyan. Nahihirapan man ako, hindi ako nahihiya sapagkat ako'y may edad na. Hindi ko po kayang piliting ipakitang ako'y makapaglakad ng diretso sapagkat yun ay pagpapanggap. Tanggapin ko sa sarili ko kung iyon ang aking kaloob, tatanggapin ko sa Panginoon. Kaya nire-request ko sa mga kasama ko, kung bibigyan niyo ako ng kwarto, sa ground floor na lang. Sapagkat hindi ko na kayang umakyat sa second at third floor. Yung po ay isang admission sa buhay natin na kung ano ang kaloob ng Diyos, wala akong karapatang kundi hinihiling kong patnubayan niya ako. Mula nung ako'y mapunta sa dambanang gumaling ang aking tuhod, hindi po, uprang hindi uulit. Doon po sa libro ng mahal na apo, nakalagay, kung gusto niyong ang sakit ay wala, patay na tayo. Tama po ba? Pero hanggang ang damo, kahit po inyong gupitin at bunutin, tutubo. Bakit? Buhay po tayo. Amen? So kung yung sakit po natin ay paulit-ulit nararamdaman, hiling po tayo ng patasal sa Panginoon upang sa pagpapupuri natin at pagpapasalamat, tinatanggap natin ang kanyang kalooban. Hindi po gusto ng Panginoon tayo maghirap, magkasakit. Pero bilang tao, parte po ng ating buhay yan. Nabuhay tayo, tatanda, magkakasakit, mamamatay. Realidad po ng buhay. Amen? At panghuli po, hindi man po siguro marapat, pero may napansin ako sa ating pagdulog at pagdarasal. Tayo po'y kasapi ng Iglesia Katolika, inang simbahan. Pwede po bang idagdag natin sa ating panalangin ang mahal na Papa, na napakasimple, Papa Benedict, sapagkat kasama po tayo, hindi po tayo pwedeng miwalay sa simbahang Katoliko na sinasabi ng Apo na Konching. Kaya po pwedeng i-request ko na
i-insert doon sa ating petisyon ang dasal sa Santo Papang namumuno sa ating simbahan. Amen po. Kasi napansin ko po parang may kulang. Para pang ang pakiramdam ko naging makasarili tayo. Isama po natin sa petisyon sapagkat meron tayong Santo Papang ibinigay ng Panginoon na napakababa, namumuhay ng yung with humility. Hindi sumasakay sa sasakyang mamahalin. Nagsusuot ng mga damit na ordinary. At natutuwa siya sa anumang organisasyong Katoliko na bumababa, nakikipag-ugnayan na tumutulong sa mga taong mahirap at dukha at may sakit tulad ng ating samahan. Mapalad po tayo sapagkat tayo'y isang kapatiran na dumidingin at tumatanggap sa sino. Wala po tayong tinatanggihan dito. Amen po. So yun po, kaya ko po siguro hindi man po nabanggit sa mahal na apo, tayo na po rin yung mag-isip kung tama yung aking suggestion na isama natin sa petisyon sapagkat sa inang simbahan, hindi po tayo umiwalay. Katolik po tayo. Amen? Okay. Ang huli po, napagpapasalamat ko sa Panginoon. Nung huli ko pong magsalita ako dito ng aking pahayag, nasabi ko nga sa inyo ay ang dambanang ito ay lighthouse. Nung isang araw, nabasa ko dun sa Pugad Dawin ng Hagunoy, yung lighthouse ay babaksak na. Binibigyan na ng concern sa diaryong ayusin dahil yon ang palatandaan ng magsasaka sa Manila Bay kung sila ay naliligaw o nalalayo na sa dagat. Mga kapatid, ang lighthouse na ito ay muog na sa anumang panghihina natin, sa anumang karamdamang ating maramdaman, sa mga pagdulog at paglapit natin. Huwag kayong malayo at lagi niyong hahanapin ang ating chapel ng Divine Mercy. Amen? Maraming salamat po muli at papuri sa Panginoon sa pagkakataong binigay niya sa akin. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Tito Rick, sa mga binahagi mo sa amin. Nawa po tayo'y maraming natutuhan sa kanyang mga binahagi. At nawa po'y darating din po ang takda na kayo makapagpapahinga at tuloy na po ang paglilingkod po niyo sa ating Panginoon. Salamat po. Nasusunod po naman na isang kapatid nagbibigay ng awit, si Bunso. Sa mapagpalang umaga po sa gabi ito. Buhay po ba ang Diyos? Purihin at dakilain ng ating Panginoon. Kilalang-kilala niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Alam niyo kung ano mga ginagampanan natin sa bawat araw. Kaya po ang papuring ito ay aking inahandog sa ating dakilang Panginoon. Para din po sa inyo lahat at para sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Medyo busy po. Para po sa ating mahal. Sadayang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Mula sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa uka ng aming langit. Mundo'y magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin.
awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mong walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ukat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maaasahan kang laki, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatit, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hidahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Salamat po sa ating Panginoon. Batid po niya ang mga naging gampanin sa buong maghapon. Sa pakikibaka na ilang araw ng puyat dahil sa anak na nilalagnat at sa akin kami ang punso na nagdumi din po. 2 beses kami nagmisa kanina. Pagkatapos na malengke pa, nagluto, inasikasong may sakit na anak. Pagkatapos gumanap kanina, kaya lang po, nakaligo po ako ng pagod. Yun po ang aking hiningin ng kapatawaran. Nakabaligo po ako ng pagod, kaya po medyo sumama po ang aking boses. Subalit, hindi po ito naging hadlang sapagkat ang pagpupuri ko ay para sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po at purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating kapatid na bunso sa kanyang magandang awitin na inalay sa ating Panginoon. Ang susunod naman pong magbabahagi ang ating kapatid na si Marie. Very good, si Ate Lau. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito sa ating lahat na mga narito. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba ang pinagdiriwang ngayong araw na ito? Ash Wednesday. Sa ating mga Katoliko, ito ay umpisa ng pag-aayuno ng ating Panginoon sa 40 days niya. Amen po ba? Sa ating buhay pananampalataya, nung ako po ay hindi pa nadadako sa dakong ito at hindi ko pa po kilala ang ating Panginoon, ang alam ko lang po siya ang lumikha sa atin, hanggang doon lang po ang kakayahan ko na pagkakakilala sa Kanya. Pag dumarating yung Ash Wednesday na yan, nakikita ko lang yung nagsisimba, mayroon ditong sign of the cross na black. Sabi ko, ano ba yun? Nilalagyan yata ng lupa. Yun ay isip ng walang naiintindihan sa pananampalataya. Amen po ba? Inaamin ko po yun sapagkat wala talaga akong alam noon. Sapagkat ang alam ko lang noon, magsimba okay na po yun. Hindi ko po alam kung paano ang tunay na pakikipagtipan sa ating Panginoon. Subalit purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat nang nadako ako sa dakong ito, dito ko lubos nakilala ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi po ng matatanda, ang Ash Wednesday ang umpisa ng pag-aayuno, yung iba po hindi kumakain. Amen po ba? Sabi po nila, wag daw pong kumain ng karne. Pero po, yun po ang pagkakaalam ko rin noong mga unang panahon. Subalit nung napunta na ako sa dakong ito, hindi po pala iyon ang ibig sabihin ng ating Panginoon na bawal kang kumain ng karne. Kundi po pala yung karne ng pagkakasala ang dapat nating iwasan. Amen po? Kaya purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat
dahil sa mahal na Apo Conching, nagliwanag ang aking kaisipan at natuto ako kung ano ang tamang pananampalataya, kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng bawal kumain ng karne. Yung po pala ay ang ating pagkakasala. Ang tama po palang pag-aayuno ay hindi ipinakikita na malungkot ka, na magdamit ka ng hindi maganda, kundi ang gusto po pala ng Panginoon, maging kalugod-lugod ka, maging maayos ka sa iyong pangangatawan, kumain ka ng maayos, kundi ang dapat nating gawin, iwasan natin ang magkasala. Iyon po ang pinakagusto ng ating Panginoon sa pag-aayuno. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, hindi naman po ora mismo, hindi na tayo magkakasala. Amen po ba? May mga proseso po yung pinagdadaanan. Lalo na po kung sa dating buhay natin talagang dalahira tayo, tatatatatat, walang tigil ang bibig natin. Kung ano makita natin, gusto natin isabog agad. Subalit kung kilala na natin ang Panginoon, unti-unti po pala yung nawawala. Hindi man natin tuluyan sa isang iglap ay mawala. Subalit sa pakikinig natin ng aral ng ating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, sa araw-araw nababawasan ang hindi natin magandang ugali. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya purihin ang dakilain ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Isang napakalaking biyaya na hulog ng Ama para sa atin sapagkat natutunan natin ang maging mabuting anak ng Diyos. Sapagkat sa araw-araw nating pakikinig sa dakong ito, unti-unting nagliliwanag ang ating kaisipan na kung mayroon man tayong dalahin sa ating buhay, hindi na tayo ngayon masyadong nababagabag ang ating kaisipan. Nagkakaroon na tayo ng kapanatagan sapagkat alam natin na pag binigay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng matiimtim na pagdulog sa Kanya, na tapat sa ating puso, alam natin na diniringgin niya ang ating panambitan. Amen po ba? Sa paanong paraan po natin nalalaman na diniringgin tayo ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagmimensahe ng banal na Espiritu, nasasagot ang ating katanungan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ang bawat oras, ang bawat sandali na ginugugol natin sa dakong ito, ay sadya pong kapaki-pakinabang sa bawat isa sa atin. Malayo man ang pinanggagalingan ng bawat isa sa atin, gumugugol man tayo ng gasolina natin para makapunta rito, nakikiangkas man tayo, anumang paraan upang tayo makarating dito, mapapalad tayo sapagkat pagkatapos natin manggaling sa dakong ito, may biyaya tayong iuwi sa ating tahanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, higit sa lahat sa ating Panginoon, sa taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Conching. Tunay nga na pinagpala ang dakong ito sapagkat sa daming lugar sa buong mundo, ang Pilipinas ang pinili niya upang ibigay ang kanyang espiritu sa kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung sa ibang lugar to nangyari o naganap na doon ibinigay ng ating Ama ang kinalugdan niya, doon niya ibigay, hindi tayo makakarating doon. Mahihirapan tayo, hindi natin makikilala ang Diyos. Kaya samantalahin natin ang bawat oras, ang bawat minuto, ang bawat sandali na nagbibigay ng pahayag ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, sapagkat hindi natin alam kung kailan o hanggang saan ibibigay ng Panginoon ang pagbibigay ng mabuting balita para sa atin. Kaya samantalahin natin, habang nakakaniig natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Conching. Sabi nga, ang pagsisisi laging nasa huli. Kaya para hindi tayo magsisi sa ating buhay, umpisahan natin ngayon, matuwinay, namnamin natin ang bawat mensahe na iluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching at tayo din ang magbebenepisyo. Sapagkat katulad po ng isang kaganapan kanina, ibahagi ko lang po yung kaganapan sa nangyari sa tahanan ni kapatid na Marisa. Habang iniwan niya yung si Eng, yung batang alaga niya at saka yung yaya niya, nag-picture taking po sila. Sa hindi po inaasahang pagkakataon, nung nag-shot ng camera, meron pong lumabas na image sa likod. Meron pong white lady. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa dating buhay po, pag nakakita tayo ng mga bad spirit o white lady o ano pa mang espiritu, di po ba natatakot tayo? Subalit purihin at dakilain natin ang ating Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Binigyan tayo ng katatagan na ito po ang prueba.
Ito po yung nakuhang picture na may white lady. Kita nyo po? Nawala. Sandali lang po Habang po pinipicturean, ang sabi ko po kanina, sige nga, gusto mo bang magpa-picture? Sabi ko sa white lady. Picture po kami ng picture sa... Nagpicture po kami ng nagpicture habang lumabas po itong imahe ng white lady. Subalit, ito po kasi marami pong kuha kasi mahilig pala sa picture tong white lady na to. Siguro nung unang panahon wala pang camera. Subalit po, napicturan po siya namin ng napicturan. Hindi po kami natakot. Kundi nagtawanan po kami. Ang sabi namin, ano ba talaga gusto mo? Gusto mo bang maging artista? Kasi ano po siya naka 5 shot po kami. Una, sa taas po siya hanggang bumaba, hanggang nag-half level po siya. Kaya po, salamat po sa ating Panginoon. Ito pong biyaya ng katatagan, katapangan, ito po ay nagmula sa ating Panginoon, sa Espiritu. Sapagkat kung sa dating buhay po natin, matatakot na po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po yung matatakotin dyan, huwag kayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Lagi siyang nasa atin. Lagi lang po natin siyang damhin sa ating puso. Ang mahirap po, matakot tayo kung hindi natin kasama ang Kristo sa buhay natin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, anuman ang dumarating sa ating buhay na pagsubok, ito man ay pagsubok sa mga ganyang klase ng huwag po kayong matakot sapagkat ang Diyos hindi tayo pababayaan. Amen po ba? At ganun din po sa bawat araw na pagdalisay sa atin, huwag po tayong manghinawa na lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay pinakadakila, pinakatapat magmahal sa lahat. Wala po tayong hahanapin sa Kanya, kundi ibigay lang natin ang buong puso't kaluluwa natin, ang pagsuko natin sa Kanya. Ang lahat ay mahuhulag po sa natin dahil ang Panginoon natin ay Panginoon na kayang ibigay ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Gising na po ba kayo? Sumigaw nga po kayo ng Amen. Sapa po. Sapa po. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po, damhin natin ang katatagan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Patuloy at patuloy tayong umasa sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan at gawin natin ang marapat na makatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa araw na ito. Salamat kapatid na Marie sa iyong magandang bahagi. Susunod naman po natin tatawagin ang Mother of the House, Lisa. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay pinahintulot mo na makapaghayag na iyong kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching na iyong kinalugdan upang tuwirang matunto namin ang iyong daan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sino po yung andito kaninang tanghali? Napakaganda po ng mensahe po kanina, ano po? Sadya pong, kung atin pong nanamnamin sa bawat araw, ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, at kung atin pong tatanggapin lahat, alam niyo po, wala na po talagang malulumbay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit yan po ang nasambit ko po sa inyo? Sapagkat sa paggunita po ng pinagmulan ng tao mula sa alabok, mula sa lupa at magbabalik sa lupa. Yun po yung sa aking pagninilay, sabi ko nga po kaninang tanghali, sadyang tayong tao, kung hindi tayo bibigyan ng kaukulang kabutihan na magmumula sa Diyos, wala po tayong kwenta. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, sa dakong ito, nang masumpungan po natin ang ating Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yun po ang pagpapatunay ng ating Panginoon na kailanman ay hindi niya po binaliwala tayong mga tao, kundi sa pagbabalik tanaw ng nakaraan ng ating Panginoon upang ipaulat po sa atin at i-reflect sa ating sarili na tayo mula sa lupa. Siguro po para sa akin,
marapat lang po na ang lupang katawang ito ay hindi manatiling walang kwenta, kundi kailangan po ay maghabol ng oras upang makatupad din naman sa ating Panginoon, sapagkat mula sa simula, siya'y tumupad na sa atin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa bawat araw po sa dakong ito, yun po ang, sabi nga ni kapatid na Marie, pinagpapasalamat natin sa Diyos, lalo na po ako, na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay tuwirang pinasilay ng Ama ang katotohanang siya nga sa dakong ito. Amen po ba yun? Hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. At ang bawat salita na inihahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung atin pong tutuntunin at babaybayin at isa sa buhay, wala pong mali na itinuro ang ating Panginoon. Amen po ba yun? At alam niyo po ba, mahirap pong kamtin at mahirap tupdin. Subalit yun po ang pawang katotohanan na sa bawat araw, sa aking pagninilay po, ano nga po ba ang pagkakaiba ng taong-tao sa taong tumanggap sa Espiritu? Siguro po, maaaring sambitin nyo o maaaring ang mga lingkod ay magkakaroon ng katanungan. At ako po ay isa sa nagtanong, sabi ko nga sa ating Panginoon, bakit po kaya kung sino yung nagpapakatotoo, minsan ayaw patiwalaan ng tao? At bakit po kaya na yung totoong gumagawa, minsan ay hindi pa rin paniwalaan ng tao? Bakit po kaya na sa bawat araw kung paanong ang Diyos ay naghahasik ng salita sa dakong ito, yung nagtataglay ng totoo, hindi pa rin madama ng mga tao? Buhay pa ba ang Diyos? At alam niyo po, yan po ang katotohanan. Sinagot po ako ng Banal na Espiritu. At salamat sa Kanya, sapagkat sa kaparaanan ng pagdalisay na pinahintulot po niya sa aking buhay, nang ako po ay nagkaroon ng karamdaman at hindi halos makatindig sa pagkakahiga, muli po niyang pinatunayan sa aking sarili na siya po yung pinaglilingkuran ko sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na sa oras ng karamdaman, ng pagdalisay, ibinigay po niya ang kalakasan ng kalooban. At sa kaparaanan po na dulot niya sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, masigi po palang lalakas ang kalooban mo kapag katabi mo lang ang kinalugdan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang naganap po sa akin ay hindi basta-basta ang karamdaman. Makikita nyo lang ako nakakatindig na ganito. Subalit hindi po ako nakakatayo na mag-isa. Hindi ako nakakabangon. Kundi sa bawat pag-unat ng aking paa, napapasigaw po ako sa sobrang sakit na hindi ko po alam kung paano. Sadya pong para makikitil ang aking buhay. Hanggang dumating nga po yung takda na nagsumuka po ako ng 2 planggana. At pagdaka ay halos na-dehydrate na po ako. Hindi ko na po alam. Si kapatid na Marie ang saksi. Subalit hindi pa takda ang buhay ko. Nasabi ko nga sa ating Panginoon, sa pagbabalik tanaw, na ang pinagmulan ko'y lupa at babalik ako sa lupa. Nawa ay patuloy pong ipadama sa akin ng Diyos na huwag akong mawalay sa Kanya. Amen po ba yun? At yun po ang sa tuwina, kapag naaalala ko po ang pagdalisay na yon, sadya pong ayoko nang masayang ang oras na walang nakababatid kung hanggang kailan at wala ring makatatarok kung ano ang kakamtin mo sa buhay. Subalit sa kalooban po ng ating Ama, pinatutunayan po niya na kapag ikaw ay mayroon pang gagampanin at hindi pa takda na mamatay ka, ano man ang kaganapan sa'yo, hindi ka pa rin mamamatay. Amen po ba yun? At muli ko bibahagi, salamat po sa Ama at may isa po akong alaga na ng oras na daw po na binililib ako ni kapatid na Marie at ni kapatid na Pearl, yung bagong kulong tubig ay ipinupunas po nila sa aking mukha na hindi ko na po namalayan. Itong aking alaga po na ito, nung kinagat na po ni kapatid na Marie ang 2 ko pong hinlalaki sa paa, ang sabi po daw po ng alaga ko, Ninang Marie, baka matanggal ang cutics ng mami ko. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko, kinikwento po ni kapatid na Marie at ni kapatid na Pearl. At ang sa aking isip po, nung ako nahimasmasan na po, pili po niya akong pinainom ng gatas at sinampal po niya ako, mamamatay ka na ba, mami? Sagutin mo ako, mamamatay ka na ba? Ganun daw po yung ginawa po nung alaga ko. At salamat sa Ama
na nung sumuka po ako ng 2 planggana, tapos dumumi po ako, sabi ko nga, hindi na normal itong pandumi na to. Sabi ni Pearl, pigilin mo. Sabi ko, naalala ko po na kapag malapit ka na magpaalam, lilinisin ka na, di ba? Itatay ka ng marami, tapos susuka ka ng marami. Subalit, alam niyo po, sadyang hinintulot ng ama na maganap sa akin. Nung dumudumi na po ako ng marami, sabi ko, kapatid na Pearl, parang hindi ko na kaya. Kayanin mo, naku, dudumi na naman. Pigilin mo, sabi niya sa akin. Pigilin mo. Sabi ko, naku, dudumi ako, hindi na ito sa'yo, God. Sabi ko, hindi na ito sa'yo. At nung sumuka nga po ako ng 2 planggana, hindi ko alam kung saan nanggaling yung tubig na yon. Hanggang hindi na po, ginaganon daw po ni kapatid na Marie yung aking balat, hindi na po bumabalik. Kaya ako naman buong galak na inilalaga ko sa ating Panginoon. Subalit nung oras po na yun ako'y lumuluha, na inilalaga ko na sa Kanya, para nakikita ko pang mahal na apo na dumudulog sa loob na duration. At nung kinagat pa ako ni kapatid na Marie, nagkikwento po sila, nahimasmasan ako, doon sa likod ni kapatid na Marie, parang nakita ko po may isang shades na nakita ko po si God at umiiling na ganun. Bigla po akong nagkaroon ng ulirat na sabi ko, bihisan nyo na ako, giniginawa ko. Tapos nung binihisan po nila ako, sabi niya, bakit? Sabi ko, gusto ko na magpahinga. Sabi ni Pearl, huwag ka magpahinga. Tumintig ka lang, huwag ka magpahinga. Yun po pala, may nangyayari na po pala sa akin. Boy po ba, Diyos? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ilan lang po ito sa mga pagdalisay na pinagdaraanan na simple lang. Subalit, kung ikaw sa tuwina ay nararamdaman mo ang Diyos ay nagmamahal sa'yo at sa dakong ito'y nasumpungan mo at naganap yun sa'yo, wala ka nang sasayanging oras. Kundi, paano kung ngayon o bukas, ano yung ibabalik ko sa Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, iwanan ko po sa inyo, nawa po sa panahon ng pag-aayuno, kung paano pong pinababalik tanaw ng ating Panginoon na tayo nagmula sa lupa, tayo po ay nagkaroon ng halaga dahil may ibinaba. At sa pamamagitan ng Kristo, natuntun po at nakita na nasilayan ng lahat na itala sa libro, sa banal na libro, ang kaukulang ginampanan niyang kabutihan na mula sa Diyos. At ngayon, sa panahon ng Espiritu, wala mang Jesus na bumaba para iulat sa ating lahat ito. May isang apo kunching naman na kinalugdan upang iulat po sa atin na tayo mula sa lupa. At ang lupang ito ay magkakaroon lamang ng halaga kung tatanggapin po natin ang magbibigay ng halaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ang kamatayan ay madali lang, mabilis lang. Nasabi nga, lupa ka, kung wala mag-aasikaso sa'yo, wala ka rin kwenta. Kaya, sa madaling salita, lupa man ang ating lupang katawan, subalit may nagpahalaga ang Diyos. At sa pamamagitan po nagpapahalaga niya, nararamdaman natin pong lahat yun. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang pagpapakababa ng ating Diyos, at ang bawat aral na sa bawat araw ay inihahasik po upang mayroon po tayong mahugot na maging sandata po natin sa ating lakbayan dito sa mundo. Nawa po, sa panahon po ng paggunita muli ng Semana Santa, tayong lahat po ay ganap makadama kung ano ang nasa ng Diyos sa ating buhay, kung ano naman ang dapat natin ibalik sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Tita, salamat po. Ngayon naman po, tumayo na po tayo at awitin po natin ang panalangin na itinuro sa atin ng Ama.